Maligayang pagbabalik sa Judacation sa JNS TV. Ako si Josh Ashton. Espesyal ang edisyong ito mula sa JNS International Policy Summit sa Jerusalem. Panauhin ko ngayon si Naomi Linder Khan. Siya ang direktor ng International Division ng Regavim, isang mahalagang organisasyon, isang research-based think tank lobbying group na nakatuon sa pangangalaga sa yaman at soberanya ng Israel. Naomi, masaya ulit kitang makasama sa palabas. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Nayon, ang Regavim ay napapabalita kamakailan. Wow! Hindi sa pinakamagandang dahilan. Pag-uusapan talaga natin ito. Maaring positibo ang pangyayari, pero kayo ay nasanksyonan. Regavim, kasama ang CEO ninyong si Mayor Deutsch, ay binanggit ng European Union dahil sa mga aktibidad at legal na petisyon ninyo laban sa ilegal na konstruksyon sa Judea at Samaria. Kaya kumilos kayo laban sa ilegal na konstruksyon sa Judea at Samaria, tapos sinaksyonan kayo ng European Union. Ilang araw lang ang lumipas, hindi pa tapos mga kaibigan. Makalipas ang ilang araw, sinundan ka na ng UK at mga kaalyado tulad ng Canada, France, Australia at New Zealand sa pag-blacklist sa Regavim at CEO nitong si Mayor Deutsch. Ano bang nangyayari dito, Naomi? Sa totoo lang, kung hindi lang ito delikado, nakakatawa sana. Pero hindi talaga ito nakakatawa. Sa loob ng 20 taon, paulit-ulit nang itinuturo ng Regavim ang aktibong paglabag ng European Union sa pandigdigang batas at ang aktibong paglabag sa soberanya ng Israel sa Judea at Samaria. Naidokumento namin ang mga illegal na proyektong konstruksyon na pinupundohan ng European Union. Naidokumento namin ang aktibong programa ng European Union para sa paglika. Ang isang panig na paglika ng isang estadong Palestino sa buong Judea at Samaria. At hindi nila gusto yon. Hindi nila gusto ang katotohanang inilalantad namin ang kanilang illegal na gawain. Naglabas din kami, mga 2 taon na ang nakalipas, ng isang buong ulat na sinusuri ang datos na naging batayan ng orihinal na mga parusa na ipinatupad ng mga Europeo at ng mga Amerikano sa ilalim ng Administrasyong Biden. Talagang sinusuri ang database ng United Nations tungkol sa karahasan ng mga settler, na siyang naging kwento na nagtulak sa lahat ng mga parusang ito. At ang napatunayan namin ay isa itong napakalaking blood libel na labis na pinalalaki ang maliliit kahit na nakakalungkot maliliit na insidente o napakaliit na porsyento ng mga insidente ng karahasan ng mga Israeli sa Judea at Samaria. Ginamit nila iyon bilang batayan sa paglikha ng isang kapaligiran, isang kwento na nagbibigay katwiran sa paninira sa populasyong Hudyo ng Judea at Samaria at sa IDF, at kalaunan pati na rin sa buong estado ng Israel. Hindi nila nagustuhan ang ginawa namin dahil nilabanan namin ang kasinungalingan nila gamit ang katotohanan, kaya sinubukan nila kaming patahimikin. At pinyatawan nila kami ng parusa, hindi dahil inaangkin nila ang may ginawa kaming ilegal o marahas, kundi dahil hindi nila gusto ang kinalabasan ng aming mga gawain, ng aming think tank. Gusto kong pag-usapan ang tunay nilang layunin. At naniniwala ako na ang tunay nilang layunin ay magtatag ng tinatawag na Estadong Palestino. Matagal nang tinutukoy ng inyong organisasyon kung paano sinusuportahan ng European Union ang ilegal na konstruksyon at estratehikong koridor sa Area C ng Judea at Samaria para sakupin ang mga lugar na iyon. May mga mapa kayong nagpapakitang malawak ang pwedeng pagtayuan ng PA sa Area A at B, pero sinasadya nilang sakupin ang Area C. Una, tama ba yon? Pangalawa, bakit hindi kumikilos ang gobyerno natin ang kamahalaang Israeli? Nakita ko na mga mapa mo ng ilegal na konstruksyon. Oo, talagang 100% tama yun. Oo, ang ginagawa namin ay mangolekta ng datos mismo sa lugar. Lumalabas kami sa field. Gumagamit kami ng aerial at satellite photography at sinusuri ang nangyayari sa lupa sa real-time araw-araw sa buong estado ng Israel at lahat ng sakop na jurisdiksyon nito. Ilang taon na ang nakalipas, idinokumento rin namin mula sa itaas ang mga nangyayari sa lugar A at B. Sinuri namin ang porsyento ng teritoryong kontrolado ng Palestinian Authority na na-develop na at gaano pa kalaki ang pwedeng pag-unlad nito. Kaya madalas mong maririnig ang 2 pahayag, 2 magkaugnay na pahayag, ang mga pahayag na itinulak ng Peace Now sa kamalayan ng publiko. Kailangan din ng tirahan ng mga Arabo, kaya nagtatayo sila ng ilegal dahil hindi sila binibigyan ng permit ng Israel sa Area C.
Pero, parehong kasinungalingan ang mga ito. Dahil halos 70% ng lugar, 70% na nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng Palestinian Authority sa mga lugar na A at B, ay bakante at maaaring paunlarin at pagtayuan ng walang anumang pakikialam ng Israel. Iyan ang dahilan ng paglika ng Palestinian Authority at pagbibigay sa kanila ng lupa at yaman para sa kinabukasan ng mga tao sa kanilang jurisdiksyon. Sa halip na gawin yon, ginamit nila ang lahat ng kanilang malalaking yaman para gumawa ng mga estratehikong proyekto na sumisira sa Area C. Ginagawa nitong imposible para sa Israel na maprotektahan ang sarili nitong mga komunidad at ang Israel mismo. Sa loob ng Green Line, upang putulin ang mga pangunahing daanan at pagdugtungin ang mga lugar sa ilalim ng kontrol ng Palestinian Authority gamit ang mga land bridge. Damit ang mga tao bilang mga piyon sa larong ito. At kaya ang pangunahing konsepto na dapat magbigay ang Israel ng mga permit sa pagtatayo para sa mga Arabo sa Area C ay nakabase sa maling akala dahil hindi naman nila kailangang magtayo sa Area C. At ang pangunahing ideya na dapat sa kahit anong paraan ay payagan ng Israel na magpatuloy ito ay magiging isang sakuna para sa buong estado ng Israel, hindi lang para sa kinabukasan ng Judea at Samaria. Hindi ko panipaniwala pero gusto kong bumalik sa usapin ng mga parusa. Anong gagawin ng Regavim tungkol sa katotohanang ikaw ay pinatawan ng parusa at si Mayor Deutsch ay pinatawan din ng parusa? Ibig kong sabihin, talagang katawa-tawa ito. At ngayon naglabas ka ng pahayag at partikular mong binanggit ang Canada kung hindi ako nagkakamali bilang isa sa mga bansang nagpapatao ng parusa sa iyo. Ano ang magagawa at gagawin ng Regavim? Well, marami kaming ginagawa. Una sa lahat, para sa amin at sa iba pa, tulad ng ginawa namin sa Estados Unidos, kamakailan lang ay nakatanggap kami ng kasunduan sa gobyerno ng US tungkol sa mga parusang ipinataw ng Administrasyong Biden sa mga organisasyon ng civil society at individual sa Israel. At nangako ang gobyerno ng Amerika na hindi magpapataw ng parusa sa mga tao na hindi gagamitin ang sistema ng parusa bilang isang kasangkapan laban sa mga residente ng Judea at Samaria nang walang ibang dahilan, kundi dahil lang nakatira sila sa Judea at Samaria na isang napakahalagang desisyon. Balak din naming sundan ang parehong hakbang sa European Union at sa Canada na nagparusa rin sa amin. Una sa lahat, sa pamamagitan ng pagsisimula ng proseso ng pagpapatanggal sa amin sa listahan ng mga pinatawan ng parusa at pagsasampa ng mga kontrademanda upang pilitin silang ipaliwanag sa buong mundo sa madaling salita kung ano ang kanilang batayan. Para sa pagpapahina ng soberanya ng Israel, pag-atake sa lehitimo ng sistemang panghukuman nito at angkang pigilan ang kalayaan sa pagpapahayag sa lipunang sibil ng Israel. Nakakagalit talaga ito. Ang parusa ay ginawa para labanan ang supranasyonal na teroristang grupo at mga drug lord. Anong koneksyon nun sa research think tank? Walang-wala talaga. Pipigilan muna kita kasi mahalaga ang puntong ito para maintindihan ng lahat. Sige. Pinyatawan ng parusa si Regavim ng mga bansang ito. Ang tunay na ibig sabihin nito ayon sa paliwanag mo ay kahit sino. Sa summit dito sa Israel ngayon, o sinumang Israeli saan man sa bansa, Dahil sa kanilang paniniwala, dahil sa kanilang trabaho na ginagawa nila. Malinaw sa iyong kaso at sa iba pa, Regavim, na hindi marahas ang advokasya at legal na trabaho ninyo. Maaring maparusahan ng European Union, Canada at iba pang bansa ang sinuman dito dahil sa hindi pagsang-ayon sa pahayag na nailatala sa media. Hindi nila gusto ang itsura or kahit ano tungkol sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa Judea at Samaria. Buong Israel at lahat ng Israeli ay dapat mag-alala rito. Ipaliwanag mo. tiyak, kami ngayon. Pero kung bukas ay magbago ng kaunti ang politika, maaaring kahit anong organisasyon ng sibilyang lipunan o kahit sinong mamamayang Israeli ang maapektuhan. Kung hindi maninindigan ng gobyerno ng Israel, hindi magsasalita para sa kalayaan sa pagpapahayag ng mga mamamayan nito at kalayaan sa paggawa ng negosyo ng mga mamamayan nito, magkakaroon tayo ng napakalaking problema dahil lalo pa itong lalala. Dahil hindi lang mga organisasyong may kaugnayan sa politika ang mapapatawan ng parusa, kundi pati ang IDF ang susunod, at ang buong estado ng Israel ang susunod. At ito ay talagang hindi katanggap-tanggap dahil ang dahilan para sa mga parusa laban sa Regavim ay isang patagong pag-atake laban sa buong sistemang panghukuman ng Israel. Binanggit nila ang kasong isinampa namin sa korte
para pilitin ang gobyerno ng Israel na ipatupad ang batas. Kung illegal at maaring parusahan yon, ibig sabihin wala ng kalayaan at boses ang buong sistemang panghukuman natin. Ang European Union at mga kaalyado nito ang magdidikta kung anong mga usapin ang maaaring dinggin at kung paano magpapasya ang mga korte sa Israel. At sa pangkalahatan, kung anong mga pulisiyang pwedeng ikonsidera ng gobyerno ng Israel at kung ano ang hindi. Napakadelikado nito. Kaya kumikilos kami para protektahan ang aming sarili, pero kumikilos din kami para protektahan ang higit pa roon. Kailangan talagang maintindihan ng mga tao yon. Mahalagang punto yan. Hindi lang ito tungkol sa Regavim. Hindi lang ito tungkol sa Judea at Samaria. Tungkol talaga ito sa buong estado ng Israel. Kasali ang Regavim sa maraming mahahalagang gawain. Para sa mga hindi pa napanood ang huling panayam o hindi pamilyar sa organisasyon, maaari mo bang ipaliwanag ang mga ginagawa ninyo bukod sa paglaban sa mga parusang ito? Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung makakapagbiyahe si Mayor Deutsch papuntang Canada. Hindi ko alam kung may gustong pumunta roon ngayon, lalo na sa trato nila sa Israel. Pero ipaliwanag mo kung ano ang ginagawa ng Regavim na yon sa iba niyong mahahalagang gawain. Magsisimula ako sa paglalarawan ng ginagawa ng Regavim. Sa loob ng 20 taon, sinikap ng Regavim protektahan ang soberanya ng Israel. Mula sa natatanging pananaw, para sa amin, ang patakaran sa paggamit ng lupa ang pangunahing pagpapahayag ng pambansang soberanya. Na ang iyong mga likas na yaman sa lupa, ang pinakapangunahing yaman na mayroon ng isang bansa. Marami kang maaring maging bagay kahit wala kang lupa, pero hindi ka maaring maging isang bansa. Tama. Kaya, ang mga desisyon tungkol sa kung paano gagamitin ang likas na yaman ng lupa, sino ang gagamit nito, at para saan ito gagamitin, ay mahalagang bahagi ng kung ano ang gumubuo sa soberanya. Kaya sinusubukan naming suriin kung ano ang nangyayari sa mismong lupaing yon, at ituro ang mga buta sa sistema, ituro kung saan kailangan ng batas, ituro kung saan kulang ang pagpapatupad, at ituro kung saan walang pulisiya na gagabay para sa mas magandang paggamit ng likas na yaman ng lupa para sa kalusugan ng Estado ng Israel bilang isang buo. Aktibo kami sa lahat ng lugar kung saan may jurisdiksyon ng Estado ng Israel, mula Hilaga hanggang Negev, at kabilang na ang mga lugar ng Judea at Samaria. Kaya napaka-aktibo namin ngayon sa Jerusalem nitong nakaraang 2 taon. Sa totoo lang, binago namin ng malaki ang pagpapatupad at mga pababago sa Planning at Construction Code ng Israel at napababa namin ng mahigit 75% ang ilegal na konstruksyon sa buong bansa. Kaya, pambansang salot ito na nagbabanta sa kinabukasan ng bansa. Ngayon, nakikita natin nagsisimula na itong makontrol. Sinabi mong walang ginagawa ang gobyernong ito kanina. Hindi talaga yon tama. Sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang taon, tulad ng 2025, mas maraming ilegal na estruktura sa Area C ang na-demolish kaysa itinayo. Binabago na natin ang sitwasyon. Mayroon tayong malalaking pagbabago sa pulisya ng gobyerno sa Negev, na nagbabalik ng napakaraming lupang pag-aari ng Estado pabalik sa Estado. Tinitanggal ang mga kampo ng ilegal na naninirahan at inilipat ang mga squatter. Matapos ang dekadang halos walang pagbabago, tunay na binabago ang kinabukasan ng Negev. Para sa kaunlaran at kapakinabangan ng lahat ng mamamayan ng Israel, marami tayong nakikitang pagbabago, marami pang dapat gawin. Di kami mapipigilan ng mga parusa, pero hamon ito, kaya hindi pa namin kaya ngayon. Alcalde Deutsch, sigurado ako pero hindi kami tiyak kung pwede bang bumisita sa Europa ang ibang team member. Para sabihin ang gusto naming sabihin, turuan ng tao, ibahagi ang pananaw, at mga rekomendadong solusyon. Hindi kahit saan sa European Union at hindi rin sa Canada. Paano naman ikaw, personal? Sasakay ka ba sa aeroplano ngayon? Susugal ka ba? Gagawin ko. Gagawin mo, sige. Gagawin ko. Gusto ko ring makita kung paano nila ako hahadlangan. Hindi namin balak manahimik dahil dito, at sa tingin ko, patas lang ang hamon na ito. Idadagdag ko rin na ilan sa amin, ako, pati ang aming CEO, ay may dalawahang pagkamamamayan. Mga mamamayan din kami ng Amerika. Kung hindi magsalita ang gobyerno ng US tungkol sa limitasyon sa kalayaan sa pagpapahayag at pagtutol ng mga Amerikano, mapapahamak tayo sa madulas na landas. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan ng lahat ang direksyong tinutungo natin dahil sa mga parusang ito. Ang pag-atake ay tumatarget sa pundasyon ng demokrasya, kalayaan sa pagpapahayag, at pampulitikang diskurso. Lahat ng ito ay nalalagay sa panganib dahil sa paggamit ng bagong kasangkapang ito,
Laban sa mga sumunod sa batas, pampolitika man o hindi pampolitika, depende sa sitwasyon, ngunit mga mamamayan at organisasyon na sumusunod sa batas na may ibang pananaw lamang. Talagang katawa-tawa, kalokohan at inaasahan kong mapawalang sala si Regavim mula sa lahat ng mga parusang ito. Babantayan ko ng maigi ang ginagawa ninyo laban sa mga parusa at tiyak na mag-uulat kami sa jns.org. Gumawa kami ng position paper para sa gobyerno at nakikipagtulungan kami sa mga miyembro ng gobyerno ng Israel. Practical na hakbang na dapat gawin para lumaban. Hindi lang para protektahan kami, kundi pati ang Estado ng Israel, ang mga demokratikong institusyon at proseso nito, at ang mga mamamayan ng soberano at demokratikong Estado ng Israel. Hangad ko ang iyong tagumpay. Dito nagtatapos. Naomi Linder Khan, Direktor ng International Division ng Regavim. Laging kasiyahan. Sa tingin ko, ikaw ang unang panauwin ko ng 2 beses dito sa Judaication sa JNS TV. Tunay na karangalan kitang makasama. Salamat. Mag-enjoy ka pa sa natitirang kumperensya sa International Summit. Panibagong edisyon ng Judaication sa JNS TV. Ako si Josh Ashton. Bisitahin ang JNS TV para sa mga kamangha-manghang nilalaman. Bisitahin ang jns.org para sa mga pinakabago at agarang balita mula sa Israel, gitnang silangan at buong mundo ng mga Hudyo. Gusto ko ring pasalamatan ang nasa likod ng mga eksena, mga nag-ooperate ng camera, nag-aayos, at ang production team. Maraming pangalan kaya hindi ko na isa-isahin pero excited ako sa Judaication sa susunod na linggo. Balik tayo sa studio sa Jerusalem, walang hanggang kabisera ng Israel at mga Hudyo. Magandang linggo sa lahat!